Hello mga mi! Ngayon ay tatalakayin namin ang unang aralin sa ikatlong markahan na ang paikot ng daloy ng ekonomiya. Ang paikot na daloy ng ekonomiya ay naglalarawan sa paggalaw ng iba't ibang sektor na tuwiran at dituwirang nakaapekto sa kabuuang kalagayan ng ekonomiya. Mahalagang bahagi ng paikot ng daloy ng ekonomiya ang ugnayan ng mga sektor. Ang mga sumusunod ay ang sambahayan, bahay kalakal, pamilihang pinansyal, panlabas ng sektor at pamahalaan. Ang bawat sektor ay may malaking bahagi ginagampanan upang mapanatili ang balanse ng ekonomiya. Ang sambahayan ay isang aktor ng paikot na daloy ng ekonomiya na kinabibilangan ng mga pamilya o ng mga tao na kumikita ng pera. Ito ang nagbibigay ng lupa at manggagawa sa mga bahay kalakal o supplier ng masalig ng production. Tinatawag din ito ng consumer ng makatapos na produkto at kalakal ng bahay kalakal. Ang bahay kalakal naman ay isa pang aktor ng paikot ng daloy ng ekonomiya ng karaniwang ng masalig na produksyon na napumula sa sambahayan. Ito ay nagsisilbing isa sa pinakamahalagang sektor ng ekonomiya na nagbibigay buhay sa sambahayan. Ito din ang supplier ng mga tapos na produkto o kalakal na sa sambahayan. Panlabas na sektor ay isa pang aktor sa paikot na daloy ng ekonomiya na namamahala sa import at export ng produkto bilang bahagi ng ekonomiya. Ang pamahalaan ay sektor na ekonomiya na lumilikha ng pampublikong paglilingkod na nauuri sa pangangailangan ng mga sambahayan at bahay kalakal. Ito din ang nagpapanatili sa balanse ng paikot na daloy ng ekonomiya. At yun lang po sa aralin 1 ng paikot na daloy ng ekonomiya. Magandang araw sa inyong lahat at ngayon ating tatalakayin ang pangatlong aralin sa ikatlong marka. Let's go! Ang pambansang kita ay ang kabuuang kitang pinansyal ng lahat ng sektor na nasasakupan ng isang bansa. Ang pagsukat sa pambansang kita ay nagbibigay ng ideya tungkol sa antas ng produksyon ng ekonomiya sa loob ng isang partikular na taon at may papaliwanag kung bakit mataas o mababa ang produksyon ng isang bansa kung ito ay may hahambing sa mga nagdaang taon at masusubaybayan ang direksyon ng ating ekonomiya. Ang pambansang kita. Ang gross national income. Ito ay tumutukoy sa kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa sa loob ng isang takdang panahon. Ang halaga ng mga natapos o nabuong produkto o serbisyo ang isinasama sa pagkwenta ng GNI. Hindi na isinasama ang halaga ng mga hilaw na sangkap upang maiwasan ang duplikasyon sa pagbilang. At ang gross domestic product. Ito ay sumusukat sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng natapos na produkto at serbisyo na nagawa sa loob ng isang bansa sa loob ng isang takdang panahon. Ibig sabihin nito, sa pagsukat ng GDP ng isang bansa, ang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na nagawa sa loob nito ay kasali, kahit ito ay pagmamay-ari ng mga dayuhan. At yun lang po ang pangalawang aralin sa ikatlong marka. Ako na naman ang iyong magkakasama sa pangatlong aralin at sa pangatlong marka. Ito ay tungkol sa
magandang araw sa inyong lahat. Narito ako sa inyong harapan upang talakayin ang inflasyon. Dalawang pamamaraan ang ginagamit ng pamahalaan sa patakarang piskal. Una ay ang expansionary fiscal policy na kung saan dumadagdag gastos ang pamahalaan upang maibili ang dagdag kalalakal na magbubunga ng mataas na output o ang pagbababa ng buwis para lumaki ang kita ng mga manggagawa na sila rin bumibili ng produkto. Ang ikalawa ay ang contractionary fiscal policy na ipinapatupad ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbabawas sa gastusin ng pamahalaan at pagpapataas ng sinilang buwis. Kinakailangan rin isaalang-alang sa pambansang budget ang plano o expenditure program upang maisaayos ang tiyak na pantay ang pamamahagi ng pundo sa bawat sektor ng ekonomiya, tulad ng sektor ng edukasyon, pangkalusugan, social welfare, at iba pa. Upang maisakatuparan ng pamahalaan ang pamamahagi ng pondo, ito ay nangangailangan ng salapi sa pamamagitan ng buwis. Ang buwis ang pinakamalaking pondo na pinagkukunan ng gobyerno at ito ay sa pilitang kontribusyon na kinokolekta sa mamamayan. Mga halimbawa ng buwis ay income tax, sales tax, excise tax, taripa, withholding tax, at value-added tax. At yun lang po, maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jan Injo Viviano bilang tagapagtalakay ng Patakarang Pananalapi dito sa Aralin Ikalima. Ang salapi o pera ay tumutukoy isang instrumento o medyam na ginagamit na pamamalit o pambayad sa mga produkto at serbisyo. Ang salapi na umiikot sa ekonomiya ay tinatawag na money supply. Maraming salaping papel, barya, at pendepositong cheque. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang nangangasiwa sa buong sistema ng pananalapi ng bansa. Ito ang nagtatakda kung kailan at gaano karami ang ilalabas na salapi sa sirkulasyon. May dalawang uri ng patakarang pananalapi. Una, expansionary o easy money policy. At ang ikalawa, contractionary o tight money policy. Ang expansionary o easy money policy ay ipinapatupad ng pamahalaan kapag nais nitong pasiglahin ang ekonomiya ng bansa mula sa pagiging matamlay nito bunga ng maababong money supply. Pinaiiral ito upang mabawasan ang labis na paggastos at pagtaas ng kabuuang demand na nagdudulot ng inflasyon. Ang pagtaas at pagbaba ng money supply ay may malaking epekto sa ekonomiya ng bansa. Maingat na pinag-aaralan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kalagayan ng pambansang ekonomiya upang mapangasiwaan ng tama at balanse ang supply ng salapi. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y pinatutunan kayo sa Aralin Ikalima. Maraming salamat. So, kinakailangan ang pag-iimpok ay katumbas ng pamumuhunan nang sa gayon ay mapapanatili ang ekwilibryo sa pamamagitan ng mga institusyong pananalapi. Pinagtagpo nila ang mga taong may naipong salapi at gustong mag-impok sa mga taong nangangailangan ng salapi para mamuhunan. So, yun lang po. And again, magandang araw